Ayan, kapag po magre-request ka sa kanya, sabihin niyo po, andaya mo naman anak, hindi ka man lang sa akin nagpaparamdam. Kagaya ng isang gabi, natakot naman po ko kasi bigla pong yung mga kaldero po namin, yung parang dalawang takip na nalaglag. Yung kaldero, yung takip ng kaldero. Kaya nagtingin na kami ng mister ko. Sabi sa akin ng mister ko, tawag ka ng tawag kasi. Parang kasi yung iba kasi ang dami mga nakarinig ng kampana, na may bulaklak. Tapos may sa ispa daw po namin dati, may kamay ni Joelyn na nakakapit na ganyan sa salamin, na hindi tinatanggal. Tapos, ayun, marami po mga ibang mga patotoo na parang may nangangamoy pabango, yung mga ganun, yung lalo na yung mga paborito niyang pabango. Sa dami po niyang pabango, mga bossing. Laging ang bango po lagi. Mahilig siya talaga sa pabango. Ayan, basta pagka nag-request ka kagaya ng pinto na biglang nagbukas, or kaya po yung parang bigla kinalabutan, parang may malamig, yung mga ganun mga bossing. Ngayong araw na ito mga bossing ko, nalulungkot po na naman ako. Namimiss ko po yung aking anak. Yan. Namimiss ko po siya. Tapos, waiting ako kasi baka mag-off po yung ng kandila. Yan. Hanggang sa ngayon po, na po ngayon, parang December 6 po kasi ang ika 40 days. Ngayong araw na ito, parang isang buwan na po siya nawala. Ang tagal na mga bossing, di ba? Tagal na, pero hindi pa rin talaga ako makamove on. Ako po yung, syempre, yung nanay, ang isa sa mga sobrang malulungkot. Yan, sabi nga po nila, kaya i-stop ko muna yung paglilinis. Kasi pinangako ko po sa kanya nung nabubuhay po siya na linisin ko to, hindi pa ako tapos. Kasi nga po, ako lahat ang naglinis po niyan. Kasi nga po, hindi siya malinis sa ganun mga kabataan ngayon mga bossing. Yan, silipin ko lang po itong ilalim. Kasi naglinis ako, yan, malinis na naman siya. Naglinis ako kahapon. Kahapon dito. Ayan po, ito yung mga album ng aking anak. Ako lang po nakapasok dito kasi halos lahat po sila, ewan ko, natatakot po sila. Or katang isip lang po nila na yun nga po. Pero yung amoy ng bulaklak, naaamoy ko talaga. Yung biglang parang may dumaan na parang amoy bulaklak. Yan. Ngayon po, umuulan po dito sa amin sa Binyan, Laguna. Sabi po nila kapag umuulan, mga bandang hapon, yun nga po parang may mga kaluluwang naglalakad-lakad, ganun. Ayan, kaya pag po kinakabahan ako, tapos namimiss ko po siya, bigla siya yung napasok sa isipan ko, pumupunta po kaagad ako dito. Yan, baka may gusto siyang iparating sa akin. Kagabi po, mga 12:20 na ako nakatulog. Ay, siya po yung nasa isipan ko. Tapos, kasi minsan may ganun ako eh. Minsan ako po ay hindi makatulog. Tapos, nagbubulat-lat ako ng kung ano-ano, ganun, or kaya cellphone. Bigla na lamang pong may natutuklasan ako, ganun. Marami akong mga natuklasan sa anak ko. May mga post siya na parang nagsiselo siya sa aking anak na bunso. Dahil parang hindi ko siya paborito. Ano kayang ibig sabihin niya hindi ko siya paborito? Samantalang nibigay ko naman lahat yung gusto po niya. Tapos pagka inaasar siya lagi ni Justin, akala ko nga po ang mag-iisip ng ganon ay si Justin. Kasi ang laging inaano ko, si Justin, sasabihin ko, Justin, huwag mo anuhin si ate. Sobra na yan, huwag kang ganyan. Yung mga ganon. Tapos yun po, bale, hindi naman siya yung mismo. Parang meron lang siya in-screenshot. Kilala ko po yan eh. Nag-screenshot or kaya isusulat sa isang note. Mahilig po siyang magsulat. Ayun, na sinabi niya na hindi daw siya paborito. Hindi daw siya paborito ng parents niya, hindi daw siya paborito ng mga kaibigan niya, hindi siya, basta parang walang may paborito sa kanya. Pero kung tutuusin, halos lahat po ay naibigay na sa kanya. Parang napaisip pa ako, ba't may screenshot siya na ganun? Mantalang siya nga yung matigas ang ulo. Dati nga po iniiyakan ko nga po yan. Sabi ko, anak, tumulong ka naman sa akin. Hindi ko malang nararamdaman na nagbakasyon ka. Kasi lagi siya nandito sa kwartong to.
Lagi siya nandito. Yung isang mannequin, ipapasok ko po din dito kasi ilalagay ko yung pinatahi namin nung nga po, ng intrams po nila sa school nga. Dati pagka dumadaan kami sa FEU, sa may Alabang, lalo na sa Skyway, kung pupunta kami sa Maynila, yung ganyan, dadaan kami sa Skyway. Nakikita ko FEU Alabang, parang natutuwa ako kasi kawikaan ko, ay doon nag-aaral yung anak ko. Ngayon kapag nakikita ko ito, nalulungkot ako, naiiyak po ako pag napapadaan ako doon. Kaya hindi ko na pinapaling yung mata ko doon sa gawi doon kapag nadadaan po kami. Tapos pagka yung mga paborito niyang pagkain, di rin kami dumadaan doon. Tapos ang dami niyang mga sikreto na ngayon ko lang nabubukin kasi nila ako nakapasok dito. Ngayon lang din nabubuksan ko yung cellphone po niya kasi may password po siya. Yun, marami siyang sikreto. Pero pag minsan, sasabihin ko, anak, magparamdam ka naman sa akin. Minsan yung takip na kaldero, babagsak, yung ganon. Tapos magbubukas yung pinto, yung ganon. Yun, pagka nag-wish ka sa kanya, pero pag hindi ka naman nag-wish sa kanya, pero nung nag-wish akong ganon, natakot naman ako. Kaya sabi ko, hindi anak, okay na, kahit di ka magparamdam yung ganon. Kasi, minsan naman, may naamoy ako parang may nasusunog, di ba, kinaremate po siya. Minsan may naamoy naman ako na parang mabaho. May naamoy din ako na amoy bulaklak, yung ganon. Pero dito, ako lang po ang bukod tanging nakakapasok mag-isa. Papasok po sila dito, may kasama. Hindi po sila ngayon, kaya po, nagbibideo ko dito, kinabahan ako, tapos siya yung biglang pumasok sa isipan ko. Naisip ko nga po, kung hindi ko pinakremate yung anak ko, siguro lagi ko yayakagin yung, hindi ko siya inuwi. Lagi kong yayakagin ng mister ko sa sementeryo kasi nga po, namimiss ko nga po siya. Sobrang namimiss ko po siya. Niisip ko na lang po, minsan kasi iyak nga po ko ng iyak, hindi ko matanggap. Niisip ko nandito lang siya nag-aaral. Kasi uuwi din naman siya doon sa kabila, hapon na, mga alas 5. Pupunta siya dito mga 11 ng umaga, pagtapos siya maligo, tapos siya mag-ayos. Pupunta na siya dito, or kaya dito siya mag-aayos. Tapos yun. Tapos pagka kaming dalawa ni daddy, bigla kaming nagigising ng 12, nagtitingin lang kami. Kasi parang ginigising niya kami, yung ganon. Tapos, yun nga po, kagabi hindi ako makatulog. Ang dami kong mga nalaman, ang dami kong nabasa. Kasi nga po, pagka hindi ako makatulog, nagtitingin ako ng cellphone po niya. Mahilig siyang mag-screenshot. Hindi na ako mahihirapan na basahin isa-isa kasi yung mga importante sa kanya, ini-screenshot niya, dinapunta na sa gallery. Kaya sa gallery pa lang, alam ko na yung mga nangyari sa kanya kasi ang dami niyang screenshot. Pati yung mga gusto niya na mga, halimbawa yung mga nabasa niya, yun nga po, maigi pa daw po yung ganon. Ganito, yung mga ganon, yung mga nakikita niya na instead na i-share po niya kasi makikita namin, ginagawa niya, ini-screenshot na lang niya. Yun, kaya marami akong mga nalaman sa kanya na parang hindi ko naman matanggap na dito po siya paborito. Ang paborito daw namin yung bunso. Samantalang siya yung lagi kong pinapaboran kapag ang inisip ko naman baka yung bunso ko nga po mag-isip ng ganun. Ayan. Kaya sobrang namimiss ko po ang aking anak. Yan, kinikilabutan ako. Parang feeling ko nandito yung anak ko. May mga nagsasabi po sa akin, hala, Miss Apple, nagtumanda ka na. Yain na po, kahit matanda na. Basta, hindi ko po kasi mapigilan ang umiyak. Pagka naalala ko po yung anak ko, talagang ako po yung napapaiyak. Ang lambot-lambot po ng kanyang kutis, ng kanyang pumbalat. Kapag tinatanong ko naman po siya, kamusta ka na anak? Pagpunta, saan ba, galing siya school, ano nangyari sa school, magkukwento naman po siya. Siya lang yung tipo ng tao, bawa, may nagkukwento kami ng daddy niya, siya yung tipo na sisingit siya sa kwentuhan, gusto niya siya yung papansinin. Kasi once na hindi siya pinansin, nakanguso na po yun. Kaya kailangan, titigil kami, o ano ba yung anak, ano ba sinasabi mo, ganun po siya. Pero, sa ngayon po, may mga oras na talagang iyak ako ng iyak, may mga oras naman na parang okay lang ako.
gusto ko nga po reviewin lahat yung sa CCTV. Kaya lang, parang 1 month lang daw po. Tapos madidelete na lahat yung mga yung mga nangyari. Tapos hindi rin naman po ako makapagpatulong sa mister ko na mag-ayos kasi nga po nagagalit po siya sa akin. Kapag po tingin ako ng tingin ng mga picture, lalo na yung mga video, ipapaano ko sa kanya yung sa CCTV po namin. Kasi dito, yan po, yan, mapapansin nyo, yun. Nilagyan ko siya dito ng CCTV sa mismong higaan niya. Dito. Dito sa damitan, syempre hindi. Dito lang. Kaya gusto ko yung mga panahon na nandito siya, nagtitiktok siya dito, nagme-makeup siya dito, gusto ko makita. Kaya minsan pagka namimiss ko po siya, pinapanood ko na lang po yung YouTube channel niya, yung Joelyn Pagyo. Yan. Pinapanood ko na lamang. Kaya lang, yun nga po, parang napaisip ako doon. Sinabi niya po noong 1 year ago na parang nag-working student daw po siya. Dito po kasi wala siya talagang kagawa-gawa. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya working student. Siguro dahil tinulungan niya yung kanyang ex dati. Yung siguro sinasabi niya working student. Kaya hindi ko pa po yan maayos, tambak-tambak pa. Dahil nga po sa bawal nga daw po mag-ayos. Kaya in-stop ko muna yung Tapos plano ko, tatry ko yung mga makeup niya pag naka 40 days. Siguro pwede naman maglinis na dito, mag-general cleaning na. Tatry ko rin po yung mga pagbibidyo-video po niya. Bagamat hindi talaga ako expert sa pagmi-makeup. Yan nga pong kilay ko kung saan-saan po ang paling. Yan. Matalang yung anak ko. Yan. Pero siya, nagpa-makeup po siya dyan. Pero sa pool naman po, magaling siya talaga mag-makeup.